Napanood ko po yung interview netong si Leandro Liviste with Karen Davila. At ang sinasabi ng mga kababayan natin, puro palusot doon sa interview na yon. Tila ba iisipin mo talaga na magaling? Yun lang, magaling nga daw. Pero yung galing niya ay galing para makalusot. Ginagalingan para makalusot. Panoorin niyo lang po yung interview na yon. Mas malala daw yung Ghost Solar Project ni Leandro. Wala siyang naiproduce na kuryente pero kumita ng bilyones nung ibinenta nga niya ang SPNEC sa Meralco. Yan yung sinasabi ng mga kababayan natin. Kasali rin pala, kaya inunahan mo sila. Ganyan na ganyan ang sistema kasi na itong mga Duterte. Uunahan, ituturo agad yung iba para mawala yung atensyon sa kanila. Mukhang hindi na kasi kakagatin yan eh. 'Di ba? Siguro nung mga panahon, sige, unahan mo ng galit, unahan mo ng kuno ay pagmamalinis at ituro ang iba. Unahan mo ng pagbabanta na meron kang alam sa mga corruption, pero ang pinakamalaki palang kaalaman mo sa corruption ay ang corruption na ginawa mo. Yun pala yun. Oh, meron din naman kahit papano na hanggang ngayon sumusuporta pa rin dito kay Leveste. Normal yan dahil na andyan yung mga diehard nating kababayan. So ang pinakahuli, yung nakalkal nga sa audit ng SGV na etong si Leveste pala ay nilako ang Seven Ghost Solar Project. Ang lala, no? Ang lala. So kung titignan natin, kumita na ng bilyones etong batang kongresista na ito, pero laway lang. Walang kahirap-hirap. Ang iniisip, ang sinasabi kasi, kaya daw hindi nag-materialize etong mga proyekto na ito, ay dahil daw sa hirap makakuha ng permit at yung mga legal processes daw ay mukhang yun yung nagdi-deter para maisakatuparan yung mga proyekto na yon. Etong Solar Philippines at anyway kung ano man. Solar para sa bayan. Solar para sa bayan. Yan yun. Ang sinasabi naman ng mga kababayan natin, abay sobrang dali para sa iyo na makuha yung napakaraming kontrata na yon. Alam na natin kung bakit. Pero bakit nahihirapan ka sa mga permit? Yun ay maliwanag na palusot.